Ang pinagpalang gabi po sa atin mga kapatid. Welcome po sa ating prayer meeting. Ihanda po natin ang ating sarili as we read the verse sa ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito. Sa 1 John chapter 4 verse 7 to 12. Ulitin ko po mga kapatid, it's 1 John chapter 4 verses 7 to 12. Habang po nating hinahanap ang ating sa ating mga Bible ang verse na ito, inaanyayahan ko po ulit kayo mga kapatid na i-comment down po ang iyong mga panalangin as well as mga pasasalamat sa Panginoon. And it's so in line sa ating series na panalangin na dito po natin magagamit siya sa pag-pray sa ating mga kapatiran as well as sa mga prayer na meron po tayo. Sige po, pag nahanap po natin ang ating verse sa gabing ito, sabay-sabay po nating basahin. 1 John chapter 4 verses uh, 7 to 12. Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. In this, the love of God was made manifest among us, that God has sent His only Son into the world so that we might live through Him. And this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us. His love is perfected in us. Marami pong salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Dito po sa passage natin mga kapatid, makikita po natin ang main topic natin which is all about love. Ang gusto ng Panginoon, ang nais niya na tayo ay magmahalan. Sapagkat yung identity na meron tayo sa Diyos ay nagmamahal tayo sa Diyos as well as sa ating mga kaibigan, kilala, as well as sa ating mga co-believer. Ito ay kanyang ipinapakita sa kanyang mga anak na atin dapat po itong gayahin at bilang isang magandang halimbawa, ang Diyos Ama ay pinadala ang kanyang anak na si Jesus na siyang naging great example ng love ng Ama para sa ating mga tao. Kaya nararapat po na gayahin po natin ang love na ito because ito po ay galing sa ating Panginoon. Yun po ang gusto ng Diyos na sinabi niya dito sa passage na pinaulit-ulit po na tayo ay magmahalan sapagkat siya daw po ang may akda ng pagmamahal. So lahat po ng pagmamahal ay nagmula sa pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. And sa pamamagitan nito, pag tayo ay nagmamahal, kilala po natin ang ating Diyos. Sapagkat, sabi sa ating mga last na natalakay sa ating prayer meeting, kung sino man na nakakakilala sa Panginoon ay sa Panginoon at siya ay lubusang kilala nito. And kabaliktaran naman ito mga kapatid, kung sino naman ang hindi marunong magmahal ay hindi kilala ang Diyos. Sapagkat hindi niya ginugustong maging ugali ang ginagawa ng ating Panginoon. And sabi ko nga po kanina mga kapatid, ang Panginoong Hesus ang naging great example ng pagmamahal ng Ama sa atin. And siya po ang unang nagmahal sa atin. Before pa lang tayo magmahal sa Kanya. And to some, ang mga verses na ito mga kapatid, gusto niya or hinihikayat niya tayo na tayo ay magmahalan din kagaya ng Kanyang pagmamahal. At ito po ay dapat nating gawin. Sapagkat pag ito po ay ating ginawa, nananahan po sa atin ng Panginoong Hesus. At pag tayo ay nagmamahal sa isa't isa at ini-impose natin or ginagawa natin ang pagmamahal, kahit minsan po ay mabigat sa atin, tayo po ay sumusunod sa Ama at kilala po natin siya.
So tingnan po natin mga kapatid sa ating mga verses kung saan yung great example na ipinakita ng ating Panginoon ay makikita at malalahad sa verse ng John 3:16 to 17 kung saan ito po ay ating alam na verse, no? Sabi nga, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life." So pag dinugtong pa natin yung kasunod niya, "For God that did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him." So yung sinasabi po ditong maging masave ang mundo sa pamamagitan ng Diyos na nagkatawang tao na si Jesus ay isa po yung form of love na ipinakita ng Panginoon sa atin. Na siya muna ang nag-offer sa atin bilang pagmamahal at siya ang naunang nag-offer nito. And kaya naman tayo nagmamahal at natututunan natin magmahal because God offer His love for us sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. And sa pamamagitan ng pagmamahal na ito mga kapatid, hatid ni Jesus ang kaligtasan, sabi nga doon, no? Na kung sino man ang maniniwala at tumanggap sa Kanya ay maliligtas. Ngunit, ang kabaliktaran nito mga kapatid, kung sino mang hindi tumanggap sa Panginoon ay hindi makakaranas ng pagmamahal. Ngunit hatol naman ang nakaabang sa mga taong iyon. Mapalad po tayo mga kapatid. If tayo po ay uh, kagaya ng Panginoong Hesus na pinapractice ang pagmamahal. Dito po natin nakikita na tayo po ay sa Diyos at ang identity natin ay kagaya ng ating Panginoong Hesus. Hindi man po tayo perfect sa pagmamahal. I know na hindi pa natin na nagagaya kung paano magmahal ang Panginoong Hesus. Ngunit pag atin po itong sinusunod at atin po itong nilalagay sa ating puso na ang pagmamahal ay mamayani at hindi yung ibang bagay, tayo po ay sumusunod at kinukonsider na kanyang mga anak. Ganun din po mga kapatid sa Romans 5:8. Sabi doon, pinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin nung tayo po ay makasalanan pa. And ang nangyari, Christ died for us. So, in connection sa John 3:16, pareho lang po ito mga kapatid, pinadala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak ang kanyang pagmamahal para maabot natin siya. Para maabot tayo ng Panginoon. Kasi hindi po natin kayang abutin ng Diyos, no? So parang in a sense, binigay niya yung way para tayo ay makapunta sa Ama or mapalapit sa Ama. Kasi kung wala ang Panginoong Hesus, hindi natin kayang abutin ang ating Ama. And yung pagmamahal na yon ang nag-bridge sa tao and sa Diyos para magkaroon ng communication as well as ng salvation para sa atin. Di pa po mga kapatid, napakaganda ng offer ng pagmamahal ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pagmamahal na ito, tayo po ay naligtas. And napakagandang bagay na isipin mga kapatid and na tayo ay maging thankful because God first loved us before pa natin minahal ang Panginoon. Sabi nga sa verse 10 dito sa pinag-aaralan po natin mga kapatid, not that we have loved God, but that He loved us. Yun po ang pinaka magandang pamaraan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, He sent His Son para sa atin. And yung mga nangyari po ito mga kapatid na pinakita ng Panginoon ang kanyang great love, isipin po natin mga kapatid, no, anak niya, only Son, and pinadala niya sa atin to pay the penalty of our sins para mamatay sa cross ng Kalbaryo at pagbayaran ang ating mga kasalanan. Napakagandang pagmamahal ang pinakita ng Panginoon. Ito ay ang pinaka-great example ng pagmamahal. Mahirap po ba siyang gayahin? Yes, mahirap po siyang gayahin because pagmamahal ng Diyos ay walang katulad. Pero ang sabi ng Panginoon, tayo po ay magmahal kagaya niya. Because kung tayo po ay nagmamahal kagaya niya, ang identity natin ay nasa Kanya as well as sinusunod natin ang mga gusto niyang ipagawa sa atin. Because we are born of God and we
know God and God knows us. And sa atin pong section sa ating buhay, sa ating pagmamahal mga kapatid, ini-encourage ko po ang bawat isa. Kung hindi pa po natin nalalakaran ang magkaroon ng pagmamahal kagaya ng ating Panginoon, I suggest po mga kapatid, and I'm praying na sana po ito ay ating malakaran. Because kung sino daw po ang nagmamahal, kilala niyo po ang Diyos. Kung sino ang nakakilala sa Diyos, sinusunod po ang mga inuutos na sinasabi ng ating Panginoon. Kaya po, pakatandaan po natin mga kapatid, ito sa chapter or verse na ating pinagbulay-bulayan sa gabing ito na kung saan ang Diyos galing sa Kanya ang pagmamahal. And kung nasa Diyos tayo, gusto natin na ito ay ating gawin at gayahin kagaya ng ginawa niyang pagmamahal sa atin. At ang umiibig sa Diyos, mga kapatid, ay kilala ng Diyos. Because kung sino man ang kilala natin, di ba po mga kapatid, ginagawa natin or gusto nating lakaran yung kanyang mga ginagawang bagay because we want also to learn dun sa taong yun. Ganun din po sa ating Panginoon. Yung pagmamahal niya, pinakita niya through His Son, Jesus Christ, and si Jesus ang naging katuparan ng ating salvation. And that leads us mga kapatid para ma-experience yung love ng Panginoon. Pinakita din ng Diyos ang best example ng pag-ibig, kagaya ng sinasabi po, through Jesus Christ. Bago pa man tayo nagmahal sa Panginoon, ang Panginoon ang unang umibig sa atin. Kaya mga kapatid, halina't gayahin natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Hindi pa naman po huli ang lahat. If nahihirapan po tayong lakaran ito, I'm praying for you, and please also pray for one another na ang pagmamahal ng mamayani sa ating puso as well as sa ating mga kapatiran. Ayan lamang po mga kapatid ang mensahe ng ating Panginoon sa gabing ito. Tayo na po ay manalangin. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat.